magandang umaga po sa ating lahat at isang umagang malamig at maulan. So, again, marami naman po tayo ngayon. So, praise God for the availability ng bawat isa. So, it means wala tayong masyadong, sabi nga ay, alalahanin patungkol sa ating mga iniwang tahanan. Mamaya na po siguro after mag-prepare tayo. We do not know the extent of the typhoon, but of course, yung pag-iingat natin lagi naman pong dapat ay kasama natin. Napapasalita ako kasi yan ang trabaho ko araw-araw doon sa aking pinapasukan. To update everybody about yun nga, kung may mga sabi nga ay kalamidad. At kaya ko rin naman ito binabanggit is because mayroong malaking kinalaman ang ating kapanahunan doon sa ating sermon ngayong umaga. About doon sa ating text, doon sa Ecclesiastes 3, 1-15. Tayo po muna ay sumandaling yumoko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay patuloy, isang bagay na napakalaki at napakalawak, Panginoon. At ito'y marapat na aming mapakinggan in season and out of season, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, bigyan mo kami ng kapanatagan sa pamamagitan ng pakikinig na yung mga salita. Nawa, Panginoon, bukas mo ang aming puso at isip upang matanggap ito, Panginoon, ng may pagpapakumbaba at reverence, Panginoon, sa inyong banal na pangalan. At ganun din ang iyong lingkod ay patuloy na maging faithful sa paglalahad ng preaching ngayong umagang ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Okay po. Mga kapatid, ang tamang timing ay mahalaga sa buhay natin bilang tao. Magbibigay ako ng ilang mga example na I think ay, kumbaga, ay relevant naman po siguro para sa atin. Kapag tayo po ay nagbe-bake, for example, ng ating mga pastries o kung ano man yung ating ibe-bake, mahalaga po yung hindi lamang yung lakas at hina ng apoy, kung hindi yung oras, kung gaano katagal natin ito iluluto. Ito po ang magpapaganda at sisira doon sa ating mga lulutuin. Pagka hindi tama yung timing na, kumbaga, ay ginawa natin o sinet natin sa ating pagluluto. Kapag sobrang tagal ay nasusunog, nadadry yung lutuin. At kapag naman kulang sa oras, nagiging hilaw yung pagkakaluto. At ganoon din po doon sa mga kainan, sa mga, especially sa fine dining or yung may mga pangangailangan na ang tinatanong tayo ng waiter kung ano ang ating preferred doon sa ating steak. Kung nakakain na po kayo ng steak, ay relevant, kumbaga nakaka-relate kayo. Ako po'y hindi pa. Pero, yun nga, ang sabi po ay, medium rare, or well done. Ang pagkakaiba dito po, pag sinabi natin yung rare, medium, and well done, is yung oras, kung ilang segundo lamang siya tatagal doon sa lutuan. Ito po yung timing na sinasabi. At alam natin na kapag hindi ayon sa gusto natin, ay hindi natin ito'y katutuwa. For example, nandun tayo sa restaurant. Mga kapatid, ganito rin ang sa maraming bahagi o bagay ng ating mga buhay. Noong nakaraang mga preachings, particularly nung nakaraang linggo, pinag-uusapan natin ang tungkol sa achievements. Nahango din doon sa Ecclesiastes chapter 2. Kagaya din ito noong sa larangan ng pamumuhunan or investment, sabi nga. So, bilang namumuhunan, akala natin kapag ibinahagi na natin ang ating kayamanan o salapi sa iba't ibang paraan,
whether it be by cash or bonds or by stock, ay napapamahalaan na natin kaagad yung pwedeng maging risk nito, yung pwedeng maging problem nito, at iniisip din natin siguro na mas lalaki ang kita dahil malaki naman yung aking ininvest dito. Pero, kung mali yung timing, malulugi pa rin tayo. Hindi pa rin mangyayari yung ina-expect nating mangyari. At sa kalusugan ay ganun din po. Gusto nating mapangalagaan o maagapan ang sakit na posibleng tumama sa atin, pero minsan pinatagal pa natin yung pagpapacheck up hanggang sa abutin tayo na magkakasakit tayo bigla. Minsan huli na. At minsan kahit regular na tayo nagpapa-annual physical examination, may bigla pa ring lalabas na karamdaman na walang babala o walang palatandaan. Sabi nga ay just the right bad timing. Kaya nga, kahit tama ang oras ng ating ginagawa, hindi pa rin guarantee na tama rin ang magiging resulta nito. At sa ganung paraan, iisipin din natin yung mga magsasaka. Alam ng magsasaka kung kailan magtatanim, particularly palay. So, alam ng magsasaka kung kailan maganda ang tubig, kung kailan dapat bunutin na yung mga lumang mga nakatanim doon at magtanim ng panibago. Pero, kung dumating sa gitna ng season ang sobrang ulan o kulang sa ulan o nagkaroon ng malamig na panahon o nagkaroon din ng sobrang init, hindi pa rin magiging maganda po yung resulta. O at mawawala o mababawasan yung kanilang ani. Bottom line is yung tamang kapanahonan o yung tamang panahon. O kaya naman, sa isang mag-asawa, sometimes nagpaplano na magkaroon ng anak. Pero bago pa man manganak, ay nagkaroon ng iba't ibang mga challenges sa buhay. So, expecting a happy na pagsilang ng bata and then suddenly marami mga problems. Kaya po dito pinakikita sa atin that right timing ay walang guarantee. So maaaring sa una magiging parang maganda yung pagkaka-timing, pero as we go along sa ating buhay, makita rin natin na may mga challenges na nagsisneak in doon sa mga good timing na ito. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang may hawak ng lahat ng panahon. Alam nating totoo ito, especially in theory. Pero sa araw-araw na buhay, ito ay sometimes makakaligtaan natin. Nainis tayo kapag hindi nangyayari ang gusto natin sa oras na pinagplanuhan natin o itinakda natin. At ang gusto natin, minsan, kaagad-agad masolusyonan yung problema. Ngunit, kung ating babasahin yung Ecclesiastes 3, ating pumbabalikan, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na kahit mukhang mali ang timing, kahit tila delayed yung sagot, maaari rin tayong makatagpo ng kagalakan sa gitna ng mga kabiguang ito. Sapagkat ang tunay daw na kagalakan ay pawang nagmumula lamang sa ating Diyos. Kaya po ngayong umaga, ating sama-samang dinggin ang sermon na may paksang God determines our times and seasons. Ito po ay pinahayag ni Reverend Mark Chen. Siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church sa Singapore noong 2021. At ang laman po nito ay mayroong 3 points o sermon headings. Una, itinuturo sa atin na ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng panahon, mabuti man o masama. God determined the times and seasons, good and bad. At ikalawa, ang mga panahong ito ay nagbibigay sa atin upang ating pasanin. These times and seasons are given to burden us. At ikatlo, tayo ay makakasumpong ng kagalakan kahit pa
doon sa kalagitnaan ng panahon ng kabigatan, and we can find joy in burdensome times. Mga kapatid, tinuturo sa atin na Ecclesiastes 3 ay ang mga bagay na ito na ang Diyos ang nagtatalaga ng panahon at kapanahunan. May layunin po ang Diyos sa lahat ng bagay. Gaya nga po ng sinabi dun sa verse 1, to everything there's a season and a time to every purpose under heaven. Ang mga salitang panahon o yung oras o yung kapanahunan ay halos magkapareho ng kahulugan. Hindi ito tumutukoy doon sa haba ng oras kung hindi doon sa tamang sandali or pagkakataon. Mga tiyak na pagkakataon na itinakda po ng ating Diyos. At sa buhay, may mga panahon ng pag-iyak, pagtawa, ng tagumpay at ng kabiguan. At ang bawat panahon na ito ay mayroon pong layunin. Walang nangyayari sa ating buhay na aksidente lamang. Lahat ay itinalaga ng Diyos sa ilalim ng langit. At bago po umakyat ang ating Panginoong Hesus doon sa langit, sinabi niya sa mga alagad in Acts 1:7, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Ibig sabihin, ang mga sandali, pangyayari at yugto ng ating buhay ay nasa kamay ng isang makapangyarihang Diyos lamang. Hindi po niya kailangang kumonsulta sa atin dahil siya ang may ganap na kapangyarihan mula dito. Kaya't kung anuman ang mangyari sa ating buhay, mabuti man ito o masakit para sa atin, hindi ito accident. Hindi ito by chance. Ito ay bahagi ng kanyang banal na plano at hindi natin ito magagawang kontrolin. Article 13 of the Belgian Confession says, we believe that this good God, after He had created all things, did not abandon them or give them up to fortune or chance, but that according to His holy will, He so rules and governs them that in this world happens without His direction. Kaya mga kapatid, ang mga panahon o oras at kapanahunan ay mayroon pong layunin. Hindi sila basta-basta lamang nagkataon lamang. May iba't ibang panahon po sa buhay ng tao at ito po ay ililabor natin at iisa-isahin natin ngayong umaga. Si Haring Solomon o si King Solomon ay naglahad ng mga listahan ng iba't ibang uri ng kapanahunan sa buhay. Mga karaniwang pangyayari na mararanasan ng bawat tao. At ipinakita niya ang 7 uri ng karanasan na dumadaan sa bawat isa sa atin that we can also relate in our lives. Una po, may panahon ng kapanganakan at kamatayan. Sabi po doon sa verse 2, may panahon ng kapanganakan at may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim at mayroon ding panahon ng pagbunot ng itinanim. May 3 araw tayo ng pagdating dito sa mundo, yung ating birth. At may nakatakdang araw din na tayo ay aalis o yung ating death. Tanging Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan. Gayon din sa mga halaman or doon sa plant world, no? Itinatanim sa takdang panahon ito at binubunot din sa itinakdang oras. Tulad ng isang lumang patalastas, if I may put this as an example, ito'y patalastas ng isang kilalang brand ng sapatos at hindi ko na po babanggitin ng brand. Research nyo na lang. Ipinakikita doon yung sa halos 30 seconds yung pagpanganak na ipinanganak yung sanggol at yung sanggol ay lumaki, tumanda at afterwards ay parang may sequence doon na may nag-grieve. No? So ibig sabihin namatay na siya. At ang kanyang slogan ay life is short, play hard. Dahil nga sapatos, panlaro na sapatos ito.
Pero sometimes may ganoon nga yung cycle o yung ganoon nga yung linear life natin bilang mga tao. At hindi lamang mananampalataya, even lahat ng tao. Yun po yung unang, kumbaga ay pagpapahayag ng panahon ng buhay ng tao. Ikalawa, may panahon ng pagtatayo at panahon ng pagbagsak. Sabi sa verse 3, a time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Sa ating buhay po, lalo na sa mga, again, an example is yung agriculture sectors. Kailangan pumatay ng mga hayop. Pero ito ay inaalagaan muna nila bago patayin at gawing pagkain, hindi po ba? May mga pagkakataon na kailangan nilang alagaan at pagalingin yung mga hayop kung ito ay may sakit. Dahil ito'y kita para sa kanila. May mga panahon na kailangan nating magtayo ng mga imbakan. Ramp up yung ating mga sources at yung mga ating binibenta. Kaya patayo tayo ng warehouse. Pero dumadating din ang time na nangangailangan itong i-convert or i-divert sa iba pang mga purpose yung ating imbakan dahil nauubos na yung ating nakaimbak dito. Ito ay tumutukoy sa ating mga panahon ng paggawa, ng ating pamumuhunan, sabi nga, at mga pagpaplano. Hindi certain, walang laging kanina po, habang ako ay naghahanap pa rin ng mga ibang example ay naalala ko yung, napanood ko yung 30 seconds na dahilan kung bakit patungkol doon sa paborito ng aking anak na Potato Corner. Na sila ay dumanas ng matinding pagsubok bago nila na-reach ito. At walang pumapansin sa kanila. At that time, ang franchise ng stall na ito ay halos parang 15,000 lang. Ngayon, yung same na laki ay halos 450 or 250,000 na ang kanilang franchise. At hindi ito dumaan sa madaling process. Kung hindi, dumaan ito sa napakaraming mga pagsubok. Sa ibang pagkakataon, yun nga, babagsak ang iyong pamumuhunan. May mga pagkakataon din na wala nang saysay na ipagpatuloy ang isang bagay na inalagaan at pinagsikapan mo sa loob ng maraming mga panahon. At doon naman sa ikatlong kaganapan sa buhay ng tao, may panahon ng kalungkutan, may panahon din po ng kagalakan. Verse 4 says, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Lahat po tayo ay dumaraan sa panahon ng kalungkutan at kasiyahan. Minsan umiiyak tayo dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. At minsan natatawa tayo dahil nanalo sa World Series ang LA Dodgers na kamakailan. So, meron tayong tagumpay at selebrasyon na nararanasan. Ang kalungkutan at kagalakan ay bahagi na ng buhay natin. Tayo po ay nalulungkot dahil tayo ay lubos na nagmahal. Marami pong ganoon sa atin. May mga sandali na tayo'y nasa tuktok ng bundok at mayroon namang sandali na tayo ay nasa kapatagan. There are also times of intimacy and at times of coldness. At ito man po yung naandoon sa verse 5. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. At maraming commentators ang ina-associate din ito patungkol doon sa pagsasama ng mag-asawa. Yung intimacy in marriage. Gaya ng nabanggit ko ng mga may asawa. At yun lamang pong may asawa at makinig po lahat kayo. May mga sandaling puno ng lambing at may mga sandaling parang walang gana. Nangyayari naman po. Sometimes you feel close and intimate and loving, and other times you just have no desire at all. You don't feel romantic. And this goes the same with hugging
and not hugging. Kaya po sa buhay, you will have times of love and coldness. And for some, there won't be times of romance. Siguro po, of course, tumatanda tayo, kaya nawawala na halos yung closeness natin with our spouses. This is something that we may never experience. So maaring marami sa inyo, but others, at para doon sa iba, there will be a spouse with no romance at all. At wala na doon yung pagyakap. At doon naman po, doon sa verse 6, pinakikita sa atin yung life cycle that will include the times of wealth and times of poverty. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. May mga panahon na tayo ay pinagpapala. May sapat na resources. Sobra pa kung minsan. Ngunit may mga panahon ding nauubos ito. Nakapag-ipon ka na para sa bakasyon, sa darating na December, pero biglang nasira yung ref, washing machine, at kailangan bumili ng bago. Sa wakas, may mga sapat na pera ka na para bayaran ang mga pinagkakautangan. Bigla ka namang nagkasakit. So, mahahati pa rin. May sapat na pera ka na para dahil na-promote ka or nadagdagan ng iyong sahod. At ang bawat isa ay makaka-relate din po dito. Subalit, magbabayad ka naman ng medyo mataas na taxes o buwis. Pati ang iyong mga ari-arian, even yung personal na belongings. Bibili ka ng damit at kailangan mong ipamigay yung ibang mga damit mo na hindi mo na ginagamit. Ganun po talaga. Bibili dito at bibili doon. Ngunit, pag itinabi mo na yung iyong binili at hinahanap mo ito, hindi mo na ito makita. Nawala na ito. At kung hindi mo siya hanapin, doon mo lamang siya matatagpuan. So, nakaka-relate po tayo lahat dito. And also in verse 7, it speaks about times of sadness and at times when we should stop being sad. A time to rend and a time to sow, and a time to keep silence and a time to speak. Kapag nagduluksa daw ang mga Old Testament people, pinupunit nila ang kanilang mga damit bilang tanda ng dalamhati. At ganoon din si David, dilagyan niya ng abo ang kanyang noo at nag-ayuno siya, nag-fasting, at nanahimik nang sabihin sa kanya na mamamatay ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos noon, bumangon siya, inayos niya po yung kanyang sarili, kumain siya, at muli nagpatuloy sa buhay na parang normal. May panahon ng pagdadalamhati, isang malakas na pagdadalamhati sa bawat isa sa atin. Ngunit may panahon din na dapat tumigil doon sa pagdadalamhati. And in verse 8, it speaks about relationships naman. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. May mga panahon na payapa at maayos ang lahat. Ngunit darating din ang panahon ng hindi pagkakaunawaan o ng sigalot or alitan. Sa pamilya man ito o sa trabaho o even sa buong mundo. Ngunit kahit may digmaan, darating din ang panahon ng pagpapatawad at pagkakasundo. Mga kapatid, ito ang mga panahon ng ating buhay na itinakda ng Diyos. Walang nagnanais ng maikling buhay, di po ba? Sometimes kasama ito sa ating prayers na sana ay tumagal pa ang ating mga buhay. Ngunit wala rin sa atin ang may control dito, di po ba? Minsan gusto natin na ng tahimik at payapang buhay. Kahit nga yun, minsan madali nang gawin. Magkulong ka lang sa kwarto. Pero darating na magkakaroon ka naman ng sakit dahil ang dumi ng room at nabahing ka at nagka-allergy, so hindi ka rin comfortable. Walang guarantee sa lahat ng mga bagay na ito. Gusto nating maging bata, pero makikita natin sa salamin, unti-unti namang pumuputi yung ating mga buhok.
Ang lahat ng ito ay may takdang panahon dahil ito ay nagmula sa ating Diyos. Hindi sinasabi ni Solomon sa mga talatang nabanggit natin kanina na tayo dapat pumatay, dapat umiyak o magalit. Ang sinasabi po niya dito ay ang mga bagay na ito ay bahagi ng ating mga buhay. Inevitable, ika nga. Dadanasin at dadanasin natin ang mga stages na ito. Ito ang mapa or yung map ng ating paglalakbay sa mundong ito. Minsan tayo'y magdiriwang, minsan naman tayo'y magduluksa. May mga araw ng liwanag at mayroong araw ng dilim o ng kadiliman. Ngunit sa lahat ng mga ito, atin pong tatandaan, hindi tayo ang nagtalaga ng mga panahon. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng ito. Kaya ang bawat isa at ang bawat panahon ay mayroong pong layunin. Sa bawat bagay na may kapanahunan, ay mayroong kapanahunan at sa bawat panukala sa silong ng langit ay mayroon pong takdang kapanahunan. At ito po ang ikalawang point na atin pong i-meditate ngayong umaga. Ang oras ng kapanahunan ay kanyang ibinibigay upang ating pasanin. It sounds negative for us, di po ba? Pero nawa dito ay makilala natin kung sino yung ating Panginoon kapag ka dumarating ang mga ganitong panahon sa ating mga buhay. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ito? Bakit niya ibinibigay sa atin ang mga ganitong panahon at yugto ng buhay? Hindi ba pwedeng masasaya na lamang? Ba't mayroong panggitna o mayroong negative things na nangyayari sa atin? Ang sagot, mga kapatid, ay ito. Ibinibigay niya ito upang atin itong pasanin. Upang ito'y ating maging burden at maging dalahin. Sabi ni Solomon sa verse 9, ano nga ang pakinabang ng gumawa sa kanyang pinagpagalan? Parang sinasabi po niya, ano ba talaga ang saysay ng lahat ng ito? Ano ba ang punto ng buhay? May pagsilang at kamatayan, may pagtatanim at pagbunot, may pagpatay at pagpapagaling, or may pagwasak at pagtatayo, may pagluha at may pagtawa, may pagdadalamhati at mayroong pagsasayaw o pagsaselebrate. Ngunit, ang tanong pa rin, ano ang pakinabang nito at the end? At dito tayo ay natatamaan. Dito po tayo ay nakoconvict sa ating mga buhay. Sapagkat sa unang tingin, parang masakit na tanggapin. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito upang tayo'y makaranas ng kahirapan. Hindi po ba't parang mahirap nga itong tanggapin sa ating mga buhay? Sabi ni Solomon sa mga talatang 10 and 11, I have seen the travail which God has given to the sons of men to be exercised or to be troubled by it. Yun po yung isang translation. He hath made everything beautiful in His time. Ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kapanahonang ito. So napaka wonderful nung salita na ito. At minsan, noong tayo ay nasa lumang ibang pananampalataya pa, ang atin lamang, kumbaga, ay nagiging memory verse ay yung He made all things beautiful in His time. Pero dito makita natin, sa una ay I have seen the travail which God has given to the sons of men to be exercised or to be troubled by it. And yet, it is beautiful in His time. Kaya po, ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng ito. Isang pasaning mayroong pong layunin. Ginawa niyang maganda, ang ibig sabihin ay angkop. Yung beautiful in His time, meaning ito ay angkop o suitable para sa atin. Ang lahat ng mga bagay
ay kanyang ginawa na angkop para sa atin sa tamang oras. Ang mga pagtaas at pagbaba ng ating mga buhay ay itinalagan niya dahil angkop ang mga ito para sa atin. May pera ka ngayon, pero kulang ito at hindi mo ito naiisip dahil hindi mo ma-enjoy dahil meron kang karamdaman. Ito'y angkop para sa atin. Mayroon pong marriage na masaya nung una, pero ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok. Ito po'y angkop para sa atin. Hindi nagkakaroon ng pag-ibig o kabiyak. Lagi po niyang binabanggit yung pag-ibig o kabiyak o spouse. Kaya po ito yung dapat sa aking sabihin. Ito'y angkop sa bawat isa rin sa atin. May magandang trabaho, pero alam din natin na may bantari ng pagkawala sa trabaho na ito. And it is also suitable or angkop sa atin. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. All by God. Because they are suitable for us. To Him, sa harap ng Panginoon, sa kanyang panukala, ito ay maganda. These are all beautiful. We all have different lots in life, hindi po ba? At bakit? Bakit ang dami nating pagsubok na pinagdadaanan? Because He has a purpose. Why does He give us the frustrations of life? Ang kasagutan po nito'y walang iba kung hindi upang tayo ay magpakumbaba sa kanyang harapan so that we would be humbled. Kaya niya tayo binibigyan ng ganitong mga kabiguan, mga pasaning mabigat at upang tayo'y magpakumbaba sa kanyang harapan. Upang tayo'y matutong magtanong, bakit, Panginoon? At yun mismo ang layunin ng Diyos na tayo'y magtanong, maghanap, at magpakumbaba sa kanyang harapan. Verse 11 says, also He hath set the world in their hearts, or in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Ibig sabihin, may inilalagay ang Diyos sa ating puso. Isang malaking tanong na singlawak ng sanlibutan at ng walang hanggan. At ang tanong, bakit? Bakit ganito ang buhay? Bakit may sakit na sunod-sunod? Bakit may mga kabutihang dumarating tapos biglang susundan ng mga pagsubok? Bakit maagang kinuha ng Diyos ang ating mga minamahal? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito? Mga kapatid, lahat ng ito ay pinahihintulot ng Diyos upang makita natin kung gaano tayo kaliit at kung gaano siya kadakila. At sabi pa po ni King Solomon, walang taong nakakaunawa sa gawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. At kapag dumarating ang bawat isa sa atin sa mga puntong tulad nito, sa mga karanasan na tulad nito, na hindi na natin kayang unawain ang lahat ng nangyayari sa atin, tayo po ay natututong matakot at magpasakop sa ating Diyos. And when we don't understand, when we are confronted with all these burdens in our life, we will fear God. Verse 14 says, I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it that men should fear before Him. Ginagawa po ng Diyos ang lahat ng bagay na ito upang tayo'y matutong magpasakop sa kanyang dakilang layunin sa atin. Upang tayo ay maging dependent sa Kanya lamang at malaman po natin na tayo'y Kanyang nilalang lamang at Siya yung ating manglilikha. Na tayo ay hinuhubog lamang niya gaya ng isang palayok at Siya po yung tagahubog sa atin. In other words,
God intends for us to be humbled through all of this, that we would see His greatness and our smallness. At gaya ni Job, na nawala ng sakahan, nawala ng ikabubuhay, ng pamilya, nawala yung kalusugan, at maging mga kaibigan. Nagtanong siya, bakit Panginoon? Ngunit hindi siya sinagot ng Diyos. Sa halip, ipinakita niya kay Job kung gaano siya kadakila. At sa harap ng kadakilaan ng Diyos, nagpakumbaba po si Job kahit walang sagot sa kanyang mga tanong. Sapat na sa kanya na ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan sa lahat. At kapag dumarating din po tayo sa ganoong pagkakaunawa na ang Diyos ay dakila at tayo ay maliit, ang kanyang mga layunin ay walang hanggan at hindi natin mauunawaan ang lahat ng mga bagay, ano po ang magiging tugon natin? Paggalang, pagsamba, at pagkatakot sa Diyos. Panghuli, mga kapatid, kahit sa gitna ng bigat at pait ng buhay, kahit sa mga panahon ng pasanin at paghihirap, maaari pa rin tayong makatagpo ng tunay na kagalakan sa Diyos. Verse 12 to 13 says, once again, I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Isa ito sa masasabi nating pinakadakilang tugon ng isang mananampalataya sa harap ng mga kabiguan at kawalang kakayahan sa buhay. Ang tanggapin ito at gawin ang pinakamainam na kaloob na panahon ng Diyos. Hindi man natin lubos na maunawaan kung bakit may mga bagay na nangyayari sa atin, tinatawag tayo ng Diyos na magalak at gumawa ng mabuti sa panahon na Kanyang ibibigay para sa atin. Also, King Solomon said that, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. Mga kapatid, ito ang tugon ng mga mananampalataya. Ito ang ating paggawa ng pananampalataya. Tayo ay namumuhay sa gitna ng tension. Alam nating ang Diyos ay nagtakda ng oras at ng panahon sa lahat ng bagay. May mga bagay na kaya nating paghandaan. Ngunit, may mga pangyayari na hindi natin kaya pong baguhin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, we are all worshiping and praising God sa ating pong pananalangin. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kukuha. Purihin at marapat nating purihin ang pangalan ng ating Diyos. Kahit sa panahon ng karamdaman, kung ating titignan, maaari pa rin tayong magpasalamat dahil may mga doktor o may mga nurse o may mga gamot tayong nagagamit o naiinom upang tayo ay gumaling at maalagaan. At kahit sa mga maliliit na bagay po, mga kapatid. Example, nung ikaw ay uuwi at ikaw ay naipit doon sa biyahe at nagkaroon ng mahabang traffic, walang maupuan. Pero nakita mo na yung bulsa ay mayroong earpads at maayos naman ang baterya ng iyong cellphone. Nakinig ka ng sermon at ng ilang mga awitin. Hindi po ba't ito ay kaparaanan ng Diyos upang tayo ay makomfort sa gitna ng traffic na ating dinadaanan? Ito ay kaloob ng ating Panginoon. Minsan yung mga nanay ng tahanan, naglalaba tayo, nag-aayos tayo ng damit, frustrated tayo dahil may mga mantsa yung ating mga damit, pero papasok ang ating mga anak at nakatiklop na sa kanilang mga kama o cabinet yung mga damit. Sa iyo ay frustrated ka, pero sa anak mo ay tuntua sila dahil
nakaayos na lahat yung mga damit. Hindi ba't ito ay isang paraan ng Diyos upang tayo ay magalak sa ating mga pinagpapaguran? At kahit po sa church, one example, kung saan may mga nasaktan ka or nakasakit sa iyo or may mga sama ng loob sa iyo or ikaw ang mayroong sama ng loob, natututo tayong lumapit, kumausap, magpatawad, humingi ng tawad, at muling mahalin yung atin pong mga kapatid, hindi po ba? Sabi nga po dun sa mga modernong kataga, umibig, umasa, nabigo. Pero muling umibig. At yun ang maganda sa lahat. At yun po ang tinatawag na siklo ng ating mga buhay. Kaya po, through that past offense ng ating ilang mga kapatid, we may still be there and we will try to forget. And you enjoy those times of renewed but tenuous friendship para sa ating kapwa. At doon makikita natin ang biyaya ng Diyos sa tunay na pakikipag-ugnayan. Our relationship sa ating mga kapatid ay hindi ordinary relationship, kung hindi isang God-given relationship. Pero po, ang opposite na nito ay totoo rin. You are well now, maayos ang ating pangangatawan. We will realize that one day we fall sick. You will visit sick people in the hospital and afterwards you will realize na ikaw na rin pala yung andoon sa ospital. You are happy without a care but you will have many cares one day. Kaya po, be sober and learn to enjoy what you have right now. There is nothing better than to enjoy your labor. As unpredictable our times and seasons are, God gives us that gift. At ang sabi po, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Dahil ito ay gift ng ating Panginoon. Ang kasiyahan sa paggawa, ang simpleng kaligayahan sa bunga ng ating mga pinagpaguran, ay regalo po ng ating Diyos. Habang hindi tiyak ang ating panahon, tiyak naman yung kabutihan ng ating Diyos. Kaya huwag nating hanapin ang perpekto buhay dito sa mundo. Sapagkat hindi dito matatagpuan sa ilalim ng araw. Ang buhay ay isang paulit-ulit na karanasan ng saya, ng lungkot, tagumpay, kabiguan, liwanag, at ng dilim. At minsan, paulit-ulit nating itinatanong, bakit, Panginoon? Ngunit ang isa pang sagot po dito, God ordained it. It is beautiful in His sight. You won't understand everything. So in the midst of the messiness, make the best out of life because it is the gift of God. Wala tayong kontrol sa ating pagsilang, hindi po ba? Even ng ating kamatayan o sa mga panahon sa pagitan nito. Hindi sa atin ang kapangyarihang alamin o baguhin ang mga nakatakda na. May mga lihim na hindi natin malalaman. Ngunit ito ang katiyakan natin, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti. At ang ipinagkaloob niya sa atin ay ang mamuhay ng matuwid at magalak sa mga biyayang kanyang ibinibigay sa atin. Kapag tila nalilito tayo sa pagbabago ng panahon, mananahan tayo kay Kristo sa pananampalataya. Siya ang Panginoon ng panahon. He is the God of seasons. Siya ang dakilang tagapamahala ng lahat ng bagay. Kaya po pangwakas, brothers and sisters, that's what our confession tells us in Article 13. And as to this action surpassing human understanding, we will not curiously inquire rather than our capacity allows us, but with the great humility and reverence, we adore the just judgment of God, which are hidden from us
And we content ourselves that we are pupils of Christ, who have only to learn those things which He teaches us in His Word, without transgressing these limits. And this doctrine comforts us, mga kapatid. Nothing happens by chance. He watches over us with fatherly care. And it was because of that fatherly care that He sent His Son at the right time to live and die for us. It was a suitable, perfect time for Christ to live, to heal, to be broken, to have friends, to be betrayed by them, to weep, to die, to resurrect, to rejoice, and to be taken up into heaven, and to sit at the right hand of God the Father, and to rule us. If there's any certainty in all in life, ito po yun. Ang sabi po sa Heidelberg Catechism that I am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ. He also preserves me in such a way that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. And He assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready to live for Him. Kaya po, one day, we will be in His arms. We are being safe in Christ. We look forward to heaven. But until then, our lot under the sun will be a combination of good and bad times. Pero po ang mahalaga dito is that we can enjoy it because ito'y binigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Mahabagi naming Diyos na Siyang nagpakumbaba at nangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong narinig ngayong umaga. Panginoon, bigyan mo nawa kami ng iyong biyaya na after we hear this ay patuloy na gumawa ang banal na Espiritu sa amin at matapat naming tupdin at gawin ito, O Diyos. Bigyan mo nawa kami ng biyaya ng banal na Espiritu na ang mga naipahayag po sa amin ay lubos naming maunawaan at mapaniwalaan. Mabigyan ka nawa ng kaluwalhatian, O Diyos, at karangalan sa aming pangapagawa. At kami ay maiayon sa iyong wangis at sa wangis ng iyong bugtong na anak. Ang lahat ng ito, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming Panginoon. Amen.